Doritos. Ayan guys. Lechon. Pwede yan guys. Kanda na kanda talaga. Lipton, yan guys, Lipton flavor. Ito guys. May tanong lang po ako guys sa mga kapwa natin OFWs na nag-abroad. Ano ba talaga guys ang pinunta nyo dito sa abroad? Magtrabaho at para magkaroon ng magandang buhay ang pamilya, or pumunta ng ibang bansa guys para masira yung reputasyon mo at mawala ng buhay. Kasi nyo guys, pag-uwi namin dito kanina umaga, galing sa bakasyon guys. So pag-open ko ng TikTok, nasyak ako sa balita guys. Alam nyo ba, isang kababayan na naman nating OFW dito sa Saudi Arabia mismo guys, kung nasaan ako ngayon, namatay siya guys. Yan, may asawa po siya sa Pilipinas. Ganito po kasi yun. Tumakas siya sa employers niya. Hindi pa tapos siyang kontrata guys. Sumama sa boyfriend niya na ibang lahi guys. So, tatawagin na lang siya ng Kitty kasi ayaw kong magkita yung nationality ng na yun. Ng ibang lahi na yun guys. Yun, nabuntis siya guys. So, ibig sabihin, guys, sa employers mo, sumama kasi mo lalaki. Kumbaga, yan, bawal kasi yan dito sa Saudi Arabia talaga guys. Makukulong ka, ganun. Sumama siya sa boyfriend niya na itik. Yun, tumira. Yun, puro ibang lahi kasama nila. Yun, nanganak siya guys. Ang masaklap nito guys. Kasi hurog yung mga kasama niya lahat sa bahay guys. Ibig sabihin ng hurog guys, yan, walang permanent kumbaga sa ibang lahi ay sa United States guys is green card. So ang Saudi wala silang visa na totoong buhay dito sa Saudi Arabia. Yun ang hurog, hindi siya Muslim guys, hindi siya Islam. Kumbaga wala pa silang wala pa siyang green card na dito talaga tumira kasi dapat yung mga ibang lahi kasi dapat every 6 months or 1 year lang yung mga visa nila. Uuwi talaga kung saan bansa sila galing guys, ganun. Kasi
Visit visa lang yung ginagawa nila dito. So, yun na nga yung masaklap guys. Ito si Pinay naman, hindi nag-iisip guys sa pamilya niya sa Pilipinas. Ano kaya nakita niya at nasa isip niya guys na pumatol siya sa yun. May pamilya na siya sa Pilipinas, may mga anak, may asawa, na pumatol siya sa ibang lahi. Kasi ito yung pinakamasaklap ngayon nga nangyari guys. Yun nga, diba, sumama na siya doon sa boyfriend niya na itik. So, horob yung lahat nakatira doon sa bahay nila. Kasi nga ibang lahi, horob. Ibig sabihin, bawal yan sa Saudi Arabia. Kaya hinuhuli talaga yan guys. Ito ngayon, nanganak siya. Hindi ko lang babanggalutin yung yung full details guys. Kasi kanang respeto na rin sa privacy ng pamilya ng Hindi ko rin sasabihin kung taga saan yung Pinay na yun. Kasi respeto na rin po sa pamilya nila, sa privacy nila, di ba? Kasi malaking kahihiyan po talaga yung ginagawa ng asawang babae dito na nag-abroad. Siyempre malaking kahihiyan talaga yun kasi nagpunta ng abroad, nakipagrelasyon dito. May asawa sa Pilipinas, nakipagsyota dito sa ibang bansa, ganun. So, cheating ang tawag doon guys, di ba? Yun na nga, nanganak doon sa anak nila ng itik na yun. Ginawa guys, kasi hindi madala-dala sa hospital guys, kasi nga hurog, kasi kaya nagtatago sila kasi hinuhuli nga, yun, pati yung bata na guys, na sinapupunan nung Pinay na yun guys, talagang silang dalawa, did on the spot silang dalawa guys, kasi nga, hindi madala-dala sa hospital. Yun. Tapos, ayun nga, nalaman na dito ng Saudi Arabia. Yun guys, lahat silang nasa bahay. Kasi na-trace nga. Kasi marami na rin nagsilabasan na yung mga post sa social media na ganun. So, nalaman. Huli sila lahat yung sa bahay na yun lahat na tumira guys na hurog. Hinuli talaga lahat guys dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Huli na sila ngayon lahat guys. Ito naman si Pinay. So, yan. Pag ganito kasi mga sitwasyon, yan. Kasi diba, kung ano nangyayari dito sa ibang bansa, sa mga OFW, hingi talaga ng tulong. So, yun. Kasi nga, patay na yung Pinay, guys. Diyan, tinulungan na dinala yun pagkatapos, dinala sa morgue dito sa Saudi Arabia, tapos, turn over na yata ngayon sa Pilipinas, guys, para makauwi, tinulungan para makauwi. So, ito guys, piece of advice ng bilang OFW, guys, nagtatrabaho dito sa ibang bansa, guys. Diba, nag-uwa tayo, nagpilos tayo, pinaalala na talaga sa atin, diba, sinasabi na yan sa atin yung mga bawal dito, guys. Kasi ang Kingdom of Saudi Arabia is napaka-stricto talaga, guys, as in. Diba? So, ano bang main reason na pumunta tayo dito sa ibang bansa? Ano ba yung goals natin, diba? Ibang bansa, guys, tulad ng ginagawa ng mga Pinoy natin, sus, ang dami talaga, guys. Everywhere, ang bansa ngayon guys, alam nyo ba mga Pilipino dito nagkalat guys, ginagawang kung sa Manila pa guys, yung mga GRO yung sa kanto-kanto nag-aabang, sus nandito, nung pumunta nagbakasyon kami ng Jeddah guys, ang lugar kami pumunta noon, mayroong nakikita yan guys, tuwing kasi diba, tuwing gabi ganon hanggang madaling araw, nagbibihis sila ng like open countries like Kuwait, Qatar, sa Dubai, mga Singapore. Diyos ko, marami talagang ganyan guys. Kaya nagkaka-HIV na yung mga OFWs ngayon guys. Na umuwi ng Pilipinas. Galing sa yung mga open countries. Kasi ginagawa nila rin yung trabaho sa tulad ng sa Maynila guys. Naku po. Kung goals natin ang pumunta dito sa ibang bansa para magtrabaho guys, so dapat mag-focus tayo diba sa ating trabaho. Tapos iwasan natin yung mga yung mga bagay na
ibubuhis natin yung buhay natin, yung masira yung reputasyon natin, di ba? Kasi lalo na kung may pamilya tayo sa Pilipinas, di ba? Talaga nakakahiya yun, guys. Nakakaawa yung pamilya na iniwan mo. Kaya kung hindi nyo kayang maging kontento sa asawa nyo, kasi DR kayo, tapos sa anong buhay na meron kayo, kaya naghahanap kayo ng ibang lahi, hindi po yan solusyon, guys. Para umunlad ang buhay nyo. Ito na, simple lang. Habang nagtatrabaho kayo, guys, may sahod kayo na kinikita sa OFW, yung naiwan nyo sa Pilipinas, halimbawa, may asawa kayo, turuan nyo rin maghanap buhay doon, tapos kaya mag-invest ng negosyo, kasi para dalawa kayong kumikita, mas gano'n nabibigyan nyo ng maayos na buhay yung pamilya nyo, yung mga anak nyo, di ba guys? Ganun yun. Hindi solusyon yung pumunta kayo dito ng ibang bansa, tapos gahanap rin dito. Ako, wag nyo gawin na guys, kasi papahamak talaga kayo as in. Ito naman guys, isa pa guys, example lang ha. Pag OFW, pag nasa kasambahay kayo guys, sa bandang Saudi Arabia or saan mang lugar guys, halimbawa may mga boyfriend kayo guys, never nyo po yan dadalhin sa bahay ng inyong mga employers guys, tapos gagawin yung hotel. Kasi bawal na bawal po talaga yan guys, kasi wala na kayong respeto sa amo nyo, sa employers nyo, at nilabag nyo na po yung batas ng saan kung bansang nasa kontrata po yan guys. Nilabag nyo na yun, so ibig sabihin nun, kukulong talaga kayo. Isa na namang OFW na Pinay guys, sa Qatar guys, yun. Ang boyfriend niya na ibang lahi guys, dinadala sa kwarto ng amo niya, 10 times na nangyari yun, so nahuli na guys. Kasi ginagawang hotel. Yung bahay ng employers niya, yun, nahuli na naman guys, so kung anong mangyari na naman sa ibang bansa guys, hihingi na naman tulong sa bansang Pilipinas para makauwi. So dapat hindi tayo ganun guys, kasi lahat ng nagtatrabaho dito guys, nadadamay kasi yung matitino na OFW tulad ko. Parang kasama-sama ng tingin niya, kasi hindi na nga ako nagla-live sa TikTok kasi sinasabi nila mga Pilipina daw is mga gold digger, tapos daw mga cheater, ha? Hindi naman ako bilong doon eh. Hindi nga ako nakikipag-chatmate na kahit Pilipino nga na OFWs. Hindi nga ako nakikipag-chatmate yung pa kayo mga ibang lahi. Hindi ako, kaya parang huminto na ako kasi parang na-misjudge ako na ganun, ha? Talagang nagla-live ako, tapos sinasabi sa akin na ganun, tapos gusto daw ako bilhin. Kasi pinagbibili yung pagkatao ko na sa ganung halaga lang. My God, may reputasyon din ako na iniingatan, kaya hindi na ako nagla-live sa TikTok kasi mostly yung mga guests ko doon is mga ibang lahi siya. Tapos gusto nila makipag-meet sa akin, kinukuha yung WhatsApp number ko, so I don't prefer, hindi ko prepare yung mga ganun guys. Hindi ko deserve yung mga ganun na so much better to focus na lang sa akin trabaho at saka sa goals guys, kasi ayoko ng mga ganun na cheating, tapos masisira yung yung reputation mo. Ayoko ng ganun guys, so wala nga akong chatmate eh. Yung sa FB mga loko-loko lang yung mga kwento-kwento yung mga ganun, pero pagdating sa inbox hindi ako nagsiseryoso guys, kasi ako yung tipo na pag once may project ako, may plano ako sa buhay guys na ginagawa ko talaga, lahat sinasakripisyo ko yun guys para makamit ko yun guys. Ganun ako eh. Lahat gagawin ko para maabot ko yung pangarap ko na yun. Ganun yung mindset ko guys. Yeah. Sa mga kapwa ko OFWs working abroad, so stay safe everyone, lalo na sa HIV guys. My God, nababalitaan ko sa Pilipinas na tumataas na yung case ng HIV guys, galing sa mga OFWs working abroad na umuwi ng bansang Pilipinas guys. Yan, saan nyo ba nakukuha yan? Yan yung sa pakikipagrelasyon nyo sa ibang lahi guys. Na walang mga protection, di ba? Hirap nun. Kaya kung mahal nyo pa ang buhay nyo guys,
ingatan nyo po, mag-focus sa sa trabaho, tapos yan, kung ano mang yung mga goals mo sa buhay, ganun, mag-focus na lang po hanggang sa makauwi ng Pinas. Kasi alien lang tayo dito sa lalo na dito sa bansang Saudi Arabia. Naku guys. Napaka-stricto dito. Ako nga, pag lumalabas, kailangan may ikama ko, dala-dala ko yung passport ko guys. Kasi hinahanap talaga yung mag-travel kami. Kailangan meron talaga ko niyan. Yan yung travel pass ko. Tapos yung dati yung nagka-in COVID, meron din akong card dito na para yung makapasok ako sa mall, saan makapunta. Meron din talaga ako. Dated talaga yan kasi kailangan yan. Tapos isa pang advice guys na halimbawa, finish contract na kayo dito sa bansang Saudi Arabia. Tapos, tatanungin kayo ng employers na, uuwi ka ba o babalik ka ba? Dapat kung hindi na kayo babalik guys, is prangkahan nyo na po yung employers nyo, okay? Huwag kayong magpaasa, yung magpagawa kayo ng re-entry visa. Tulad ng mga yung nakasama ko dati dito sa mga kapatid ng sa kapatid ng employers ko. Nagpaasa siya guys na babalik siya sa Saudi Arabia sa employers niya. So, lahat ng papers niya ginawa na dito. Tapos nung tinawagan na sa Pilipinas, hindi na siya bumalik. Ayun, ang ginawa ng employers niya kasi nga na malaking gastos nila, pinablacklisted niya guys sa buong Middle East. Yung kababayan ko na yun. Hindi na yung re-entry visa na yun guys. Hindi na magagamit. Halimbawa, pupunta ka ng Oman o ibang lugar. Hindi na magagamit mo. Doon pa lang mismo sa airport, i-hold ka. Halimbawa, pupunta ka ng Qatar or Oman, something like that. Yung basta part ng Middle East. Doon pa lang sa airport guys na pupuntahan mo na bansa. Ma-hold. So, napakalaking problema, di ba? Wala ka ng working visa sa lahat ng countries ng Middle East. Wala na, black ka na. So, yun pong pinakaingatan natin guys, okay? Ngayon, si kababayan, sa Oman siya, yun yung ginawa niya, galing Saudi Arabia siya guys. Tapos, pumunta siya ng Oman. So, pagdating dun sa Oman, hinold siya sa immigration ng Oman. So, hindi talaga siya nakapasok doon. So, problema, standby siya doon. Tumawag na naman sa Pilipinas yung embahada ng Oman para makuha si Pinay para mapauwi ng Pilipinas. So, diba? So, dapat aware tayo sa mga rules and regulations sa bansang pinagtatrabahuan natin, guys. Hindi yung, kasi alien nga tayo, diba? Wala tayong freedom dito, so we need to follow the rules and regulations, guys, sa bansa na pinagtatrabahuan natin. Ganun, guys. Kaya, naku, nakaka-shock na yung maraming nangyayari sa mga kapwa OFWs ng mga Pilipino, guys. Lalo na sa mga babae, mag-ingat-ingat po tayo, guys. Yung lalabas din tayo yung makipag-date ganun sa mga boyfriend kung day off. Naku, tapos ibang lahi. Iwasan po natin yan, guys. Hintayin nyo makauwi kayo ng Pilipinas, guys. Doon kayo liwaliw, guys. Tapos kung hindi nyo kayang hindi nyo kaya yung isang bagay na pag OFW ka, wala talaga yun. So, hindi ko na lang i-mention kasi bad yun, guys, diba? So, huwag na kayo mag-abroad kung maghahanap man lang kayo ng karelasyon or magiging may kabit dito sa ibang bansa, diba? Kasi cheating na ngayon, diba? So, huwag na kayo mag-abroad. Advice ko lang. Diyan na lang kayo sa Pinas. Kasi pinapahamak nyo lang yung buhay nyo, guys. At saka sinisira nyo yung reputasyon nyo, lalo na kung pamilyadong tao ka na. Kaya yun, guys, diba? So, thanks for watching. Itutuloy ko na yung aking snack, guys. So, isa dito, tulog yung alaga ko. So, may gagawin pa ako, guys. Thanks for watching.